Ang mga kuro-kuro na inyong mapapakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Isang paanyaya mula sa kagawaran ng pagsasaka para sa gitnang Luzon na makinig sa programang Radyo Agri-Saka. Saganang kabuhayan sa agrikultura atin to. Tuwing Lunes alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Hatid ng Radyo Agri-Saka, mga balita at iba't ibang impormasyon tungkol sa makabago at maunlad na pagsasaka at pangingisda sa gitnang Luzon at iba pang bahagi ng bansa. Tayo at magsama-sama sa pagsubaybay at pagtaguyod sa Pilipinas na may matibay na seguridad sa pagkain at maunlad na kabuhayan ng bawat magsasaka. Ang eksaktong oras sa buong kapuluan ay ganap na 1 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Magandang umaga po sa lahat ng aming tagapakinig. Nagbabalik muli ang inyong lingkod. Ako po si Gio. On behalf of DJ Tyra, makakatuwang po ninyo ako kasama ng Departamento ng Agrikultura sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon sa inyo. Kaya naman po tumutok lang kayo dito sa palatuntunang Radyo Agri-Saka dito sa RW 95.1 FM. Makakasama niyo po kami hanggang alas 12 ng tanghali at hindi lamang po ako nag-iisa dahil narito live sa ating studio from Department of Agriculture Region 3. Yan po ay sa ngalan ng Regional Executive Director, DARFO 3, Dr. Eduardo L. Lapus Jr. at ang Chief Information Section ng DARFO 3 na si Ma'am Ozan Ono Ocampo Alas. Live makakasama natin ang Information Officer 2, Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng DARFO 3 na si Ma'am Rica S. Velasquez. Good morning, Ma'am Rica. Good morning,
morning po, sir, and good morning sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. And welcome po sa aming programang Radyo Agrisaka, Saganang Kabuhayan sa Agrikultura. Of course, atin to. At hindi po namin palalagpasin ang ating umaga na hindi po kami nagbibigay ng information kasi I believe ang Monday po ay dapat maging productive para hanggang Friday, sir. Tama po ba? Invite Ay natin yung productive energy. Yes. And sa ngalan po ng aming team, Regional Agriculture and Information, Regional Agriculture and Fisheries Information Section, ay magbabahagi po kami ng mga karagdagang kaalaman para sa inyong pagsasaka. And syempre kahit wala po siya dito, kami po ang magiging representative ni Sir Ernest na ngayon ay naka-field. Mag-ingat lamang po kayo sa inyong biyahe. Salamat, Ma'am Rica. Ingat kayo, Sir Ernest. See you next week. Sana makasama na po namin kayo dito sa studio. At kasama din po natin ang Technical Staff, Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng DARFO3 na si Sir Dexter Drazen Dumol. Good morning, Sir Dexter. Good morning, Sir Gion. Good morning, Ma'am Rica. At good morning din po sa mga nakatutok sa atin dyan. Samahan niyo po ulit kami sa ating Radyo Agrisaka at pag-usapan natin ang mga usaping pang-agrikultura sa loob ng 2 oras. Tama ka dyan, Sir Dexter. Usapang agrikultura tayo. Bukas po ang ating linya. Mag-text lamang sa Radyo Agrisaka text line sa 0950-122-2505. At sasagutin po namin ang inyong mga questions. Basta keep your questions coming. Masaya namin po yan tutugunin. Paalala na naka-cross-post na din po tayo sa DA Central Luzon Facebook page. Doon maaari po kayong makinig at mag-monitor online. Ito na nga po ang mga inaabangan ng ating listeners for today's episode na Ma'am Rica. Sino-sino pa po ba yung mga makakasama natin sa episode na ito? Maaari nyo na po silang ipakilala isa-isa. Bago ko po bigyan ng pansin ang ating mga topics na tatalakayin, naka-tune in din po, nanonood live. Ang dapat din pong naka-assign today, si Sir JR. Miss na raw po niya ang pagraradyo, kaya nalulungkot po siya, nalulumbay, nagiging sad boy kapag hindi niya nakikita ang radio program natin every Monday. Hi, Sir JR. Alright, with that po, ang ating unang segment, DA segment, DA sa Gitnang Luzon, katuwang sa pagsulong. Isusulong po natin ang kaalaman, kaya naman ating pag-uusapan ng tungkol sa mga programa at proyekto ng corn program ng DARFO3 ngayong 2025. Atin pong alamin, makakapanayan po natin dyan si Miss Melody Nombre, ang Agriculturist 2 and Regional Corn Program Focal Person ng Department of Agriculture Central Luzon. So hindi lang po pagmamais sa buhay ang ating gagampanan, bagkus may mga programa po ang Department of Agriculture na nakaangkla sa ating mga corn farmers. So abang-abang lang po natin. Pangalawang segment po natin, ang PhilRice segment, PhilRice on Air. Kinig na, ang ating pong tatalakayin ay patungkol sa tama at balanseng paggamit ng pestisidyo. Panalo! Ito po ay bibigyang pansin ni Sir Edwin C. Martin, Science 1 ng Crop Protection Division po mula sa DA PhilRice. And tayo ay lilipad sa kaalaman dahil sa ATI segment. Ating paaralan sa himpapawid, makinig, mag-aral at matuto sa cellphone at radyo. Ang ating pong pag-uusapan ay patungkol sa High Value Crops Development Program Activity Updates 2025. Ating talakayin, makakasama po natin o makakapanayan po natin si Miss Crizel D. Galang. Napakagalang po siguro ni Miss Crizel dahil sa apelido ay galang pa rin. Isang training specialist 1 po mula sa High Value Crops Development Program, or maging po siya ay focal person ng HVCDP mula po sa ATI Central Luzon. And sa haba po ng buhay, sa haba ng talakayan, hindi po natin palalagpasin ang ating araw o episode ngayong umaga nang wala ang reyna, prinsesa, ang napakahabang buhay na mayroon po siya. Si Ma'am Menchi Guradong may update regarding po sa mga price watch natin sa palengke. Tiyak na hindi palalagpasin ang ating episode na magbibigay po ng kaalaman kung magkano na ba ang gulay, magkano na ang prutas. So makakasama po natin maya-maya lamang po si Ma'am Menchi Nogoy, ang Chief ng Agribusiness and Marketing Assistance Division po ng Department of Agriculture Central Luzon. And tinitiyak po namin na siksik-liglig na naman ang ating Lunes. Kasama ko si Sir Dexter, kasama ko po si DJ para magbigay po ng kaalaman ngayong umaga. Exciting yan, Ma'am Rica. Abangan natin yung mga segment na yan
At muli po bukas ang ating linya sa Radyo Agri Saka text line. Yan ay sa 0950-122-2505. Agri-Saka. Good news! Naghahangad ang Department of Agriculture DA na pakikipagtulungan sa mga pangunahing retail chains ng bansa upang palawakin ang availability ng murang bigas sa buong bansa. Nakipagpulong si Agriculture Secretary Francisco P. Chulaurel Jr. sa mga kinatawan mula sa mga supermarket, grocery at convenience store noong ika-21 ng Enero upang talakayin ang isang inisyatibong pinangungunahan ng pamahalaan na naglalayong patatagin ang presyo ng bigas at pahusayin ang access ng mga pamilyang Pilipino sa mahigit 3,200 retail outlets kabilang ang SM, Robinsons, 7-Eleven, Pure Gold at Mary Mart. Nakikita ng DA na mahalaga ang mga network na ito upang maabot ang milyon-milyong mamimili araw-araw. Ipapatupad ang programa sa Metro Manila bilang pilot area kung saan mananatiling mataas ang presyo ng bigas sa kabila po ng pagbaba ng taripa at pandaigdigang presyo. Mayroon itong dalawang pangunahing bahagi. Una ang 29 pesos rice at ito ang mga lumang stocks mula sa National Food Authority, NFA, para sa mga sektor na mahina ang kita. At ikalawa ang Rice for All o RFA program na nag-aalok po ng iba't ibang uri ng bigas kabilang RFA 5% broken, RFA 25% broken, at RFA 100% broken o ang tinatawag na sulit rice. Ang Food Terminal Incorporated o FTI, isang korporasyong pag-aari ng gobyerno ang hahawak sa supply at packaging ng bigas na ipapamahagi sa mga kasali sa programang retail chains. Ang Kadiwa ng Pangulo program na nagtataguyod ng seguridad sa pagkain at abot kayang presyo ay naging mahalaga sa pagtugon sa tumataas na halaga ng pagkain. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga retail network, layunin po ng DA na magdulot ng pangmatagalang epekto sa pagpapatatag ng presyo ng bigas sa buong bansa, partikular sa mga urban na lugar kung saan mas malaki ang pagbabago sa presyo. Ayon po kay Secretary Chulaurel, imo-monitor ang pilot initiative sa loob ng ilang buwan bago ito palawakin sa iba pang rehiyon na may parehong suliranin. Naniniwala ang DA na magsisilbing modelo ang kolaborasyong ito para sa mga susunod na hakbang upang mapabuti po ang seguridad at abot kayang pagkain. Hinimok ni Kalihim ng Agrikultura Francisco P. Chulaurel Jr. ang mga opisyal at kawani ng Department of Agriculture na magsikap para sa mas malalaking tagumpay ngayong taon. Ang kanyang mensahe ay binasa ni Undersecretary for Operations Roger Navarro sa ginanap na unang pagpupulong ng Management Committee. Binigyang diin ni Kalihim Chulaurel ang kahalagahan ng matapang na pagkilos para masiguro ang mga supply ng pagkain at maprotektahan ang mga magsasaka, mamimili at mangingisda. Ilan sa layunin ng DA para sa 2025 ang pagkamit ng record ng ani ng palay na 20.46 milyong metriko tonelada at pagpapabuti ng mga pasilidad para sa mas madaling masirang produkto. Binanggit din ni Kalihim Laurel ang importansya ng pagpapaunlad ng infrastruktura upang mabawasan ang post-harvest losses at matiyak ang supply ng pagkain sa pamilihan. Sa malinaw na mga prioridad at nagkakaisang diskarte, nakahanda ang DA na harapin ang mga hamon ng pabago-bagong presyo ng gasolina at abono, maging ang ilang pagtaas ng gastos ng produksyon. Patuloy na isinusulong ng ahensya na mapataas ang produksyon ng pagkain, modernisasyon ng pasilidad pang-agrikultura at pagbibigay prioridad sa mga magsasaka. Sa pangunguna ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP ng Kagawaran ng Pagsasaka para sa Gitnang Luzon ay matagumpay na naisagawa ang Lowland Vegetable Technology Demonstration na ginanap sa Barangay Kapihan, San Rafael, Bulacan noong ika-22 ng Enero taong 2025. Katuwang ang iba't ibang private seed and fertilizer company, kabilang ang Ramgo International Corporation, Allied Botanical Corporation, Apo Biofertilizer, Enviroscope Synergy Incorporated at East West Seed Company.
Ang techno-demo na ito ay naglalayong may pakita sa mga magsasaka ng Bulacan ang iba't ibang paraan ng mga pribadong kumpanya sa pagtatanim ng mga lowland vegetable na magagamit ng mga magsasaka sa kanilang pagtatanim. Bawat kumpanya ay binigyan ng 1,200 square meters upang taniman ng 10 klaseng iba't ibang gulay gaya ng talong, kamatis, sili, siling panigang, kalabasa, sitaw, ampalaya, okra, patola at upo na may kabuuang lawak na 6,000 square meters. Tinatayang nasa 27 na rehistradong mga magsasaka mula sa mga Farmer Association at Cooperative ng San Rafael ang dumalo at sinanay para sa produksyon ng gulay, marketing, record keeping, at financial literacy na nagsimula noong ika-19 ng Setyembre hanggang ika-12 ng Disyembre 2024. Nagkaroon rin ng field tour, harvesting product exhibit, booth displays, at pagbibigay ng parangal at pagkilala sa 27 na magsasaka na nagsipagtapos sa isinagawang pagsasanay. Kasama ang mga partner seed at fertilizer companies, Office of Provincial Agricultures ng Bulacan, Municipal Agriculture Office ng San Rafael, at ang Hacienda Angelita Nature Farm Training and Assessment Center bilang cooperator para sa kanilang suporta at kontribusyon sa pag-implement ng nasabing techno-demo. Agri-Saka. Good News. Inyong pinakikinggan ang Radyo Agri-Saka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to! Philippine Standard Time is exactly 10:13. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Your Countryside Radio is now online. Visit our website at www.rw951.fm and click RW Online Streaming on the upper right corner. RW Online Streaming is powered by Bitstop Networking Services Incorporated. Looking to boost your business? It pays to advertise with RW 95.1 FM. The multi-awarded Best Provincial FM Station, proudly recognized by the KBP Golden Dove Awards. With years of experience, a powerful on-air presence, and an ever-growing digital community. RW connects your brand to thousands of loyal listeners every day. From engaging radio broadcasts to dynamic social media campaigns, RW 95.1 FM is your perfect partner in business growth and exposure. ready to take your business to the next level? Call RW 95.1 FM now at 045-963-9595 local 103. Or 0919-065-0061 or email rw951fm@yahoo.com. RW 95.1 FM. Your partner in business success. Lukarin ka pa, Kenila ka. Mga kahina-hinalang tawag This call po is to formally inform you that you are qualified to waive your annual fee for ng life insurance. bibiktima, Okay, so as per checking on our system kasi sir, is na total na debit points ninyo na mga bank scammers na nagpapanggap na ahente ng mga bangko na maaaring tumawag sa inyo, mag-text o mag-email na nag-aalok ng promo, loan o rewards o nagsasabing may problema ang inyong bank account. Kaya kailangan ng security update o change password para mapilitan kang ibigay ang iyong personal na impormasyon, pati na ang inyong one-time PIN o OTP. Huwag basta-basta magtitiwala sa mga hindi kilalang individual na kumokontak sa inyo. Huwag magbigay kaagad ng mga sensitibo o confidential na impormasyon. Kumpirmahin kaagad sa hotline o sa branch ng inyong bangko at mag-download lamang ng lehitimong mobile banking app. I-report kaagad ang numero ng kumontak sa inyo sa NTC. Mga paalalang pangkaligtasan mula sa RW 95.1 FM. Hello guys! This is your Mr. Cupido Kian and I'm inviting you na makinig sa RUN Request Up Next at abangan ang inyong paboritong drama segment na Dear Mr. Cupido, Monday to Friday, 12 noon to 2 p.m. Kaya naman nukarin ka pa, Kenina ka! Ito po ang Radyo Agri-Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to.
Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa programang Radyo Agri-Saka. Check your time, it's 10:17 on the clock. Kasama pa rin po ninyo ang inyong lingkod na si Gio, and of course, kasama po natin live dito sa studio ang mga katuwang natin from Department of Agriculture Region 3 na sina Ma'am Rica at Sir Dexter. And before we move forward sa ating first segment, Ma'am Rica, baka may anunsyo po kayo nice na batian. Yes, umiinit na ang panahon mga kasibuyas, baka may harabas na sa paligid, pero di mo pa alam. Ito ang 6 na pangunahing pamamahala po na maaari nating gamiting upang makaiwas sa pinsalang hatid po ng harabas sa ating sibuyasan. So una po, alternate hose, linisin o tanggalin ang mga maaaring pagbahayanan at pangitlugan ng mga paro-paro gaya ng damo at masukal na bahagi po ng inyong taniman. Army worm moth, kung di maaring tanggalin ng mga halamang pinamamahayan, mag-spray ng gamot o pangparo-paro gaya ng biopesticide. Pangatlo po, kung may makikitang itlog ng harabas o maliliit na kumpol na puti, mag-spray lamang po ng neem extracts o chemical na pang-itlog gaya ng dimethoate o MOA 1B pesticide po. Pang-apat, makakatulong rin ang paglalagay ng BCA tulad po ng trichogramma at earwig sa sibuyasan kung hindi gagamit ng pesticidyong chemical. Pang-5, kung may makikitang harabas sa kalapit na taniman, gumamit po ng neem extract bilang preventive measures upang itaboy ang insekto sa sibuyasan. And last but not the least po, kung di maiiwasan, gumamit ng magkakaiba at magkakasunod na chemical kasabay ng neem extract gaya po ng mga sumusunod. Ayon po sa shinare po namin sa ating Facebook page, mangyari lamang po na bisitahin ang aming Facebook page na Department of Agriculture Central Luzon para po sa karagdagang kaalaman at tiyak, paborito pa man din po natin ang sibuyas na pangpalasa. So, malaking bagay sa ating mga onion farmers po ang mga tips na ibinibigay ng Department of Agriculture. Huwag lang sana magmamahal ulit. Oo. Iba na lang sanang magmahal. Oo. Sa pag-ibig pala, no? Hindi na sa bilihin. Sa love life. Ano? At para po sa una nating segment, ating alamin ang patungkol sa mga programa at proyekto ng corn program ng DARFO3 para sa taong ito. DA sa gitnang Luzon, katuwang sa pagsulong. Isa sa mga pangunahing produktong pang-agrikultura ng Gitnang Luzon ang mais. Ayon po sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang Gitnang Luzon ay nananatiling pinakamataas na produksyon ng mais kada ektarya sa buong bansa dahil ito ay may kakayahang umani ng 8 metric tons kada ektarya na mas mataas sa 45 metric tons na average yield per hectare lamang sa national. Ito ay karaniwang itinatanim tuwing tag-araw pagkatapos ng palay at ginagamit po bilang pagkain ng tao at sa paggawa ng mga pagkain ng hayop. Upang mas lalong mapayaman ang produksyon ng mais sa rehiyon, atin pong alamin ngayong araw ang mga programa o proyekto ng kagawaran ng pagsasaka para sa mga magsasaka ng mais sa Gitnang Luzon. Makakapanayan po natin dyan ang Agriculturist 2 at Corn Program Focal Person ng DA Central Luzon na si Miss Melody Nombre. Magandang araw po, Ma'am Melody. Yes, good morning. Isang magandang araw po sa ating mga tagapakinig ng ating sa Agri-Saka. And thank you for inviting us. Yes po, at salamat din po sa oras na pinagkaloob niyo po para sa programang ito. Ma'am Melody, simulan na po natin. Ano po ba yung mga programa at proyekto ng corn program ng DARFO3 para po sa taong ito? Maaari niyo na po bang ipaliwanag ito, ma'am? Marami po tayong mga line-up po ng programs and activities for 2024 lalim ng programa ng pagmamaitan. So, una na po dito, para masuportahan sa agri-input ang ating mga magsasaka, meron po tayo mga ayuda ng corn seed at fertilizers, ilalim po ng Corn Production Enhancement Program. Pangalawa po, may suportang pataba or abono para sa mga nagtatanim naman ng kamoting kahoy. So, for the information of everyone, ang corn program ay mayroon pong 5 crops na nakapaloob dito.
So, una na po yung yellow corn natin, yung ginagamit for feed. And then, meron tayong white corn. Ito naman yung mga pangkain natin na mais. So, kasama rin po sa programa ang kasama o kamoting kahoy. And then, part na rin po ng programa yung soybean sorghum natin. And then, pangatlo sa ating mga programa for this year, in support po sa ating farm mechanization, may mga ipapamigay po tayo ng mga makinarya sa mga kwalipikadong farm cooperatives and associations, tulad po ng traktora, mechanical planter, combine harvester, hammer mill, at pump and engine set para sa shallow tube well. And then, meron din po tayong mga ipapatayo na mga multi-crop drying pigment para naman po maiwasan na po natin o mabawasan na po yung mga ipapatuyo ng kanilang mga mais sa mga kalsada. At pang-apat po sa ating mga programa, para mabigyan po ng sapat na kaalaman at kasanayan ng ating meron po tayong Farmers Field School in corn production. And then, pang-lima, meron din tayong mga ayuda na ipinapamigay sa mga naapektuhan ng calamities, ng mga pest outbreak. So, meron tayong mga nakaantabay na seeds and fertilizers at mga gamot para sa mga naapektuhan naman po ng peste na mais. So, yun po yung programa natin na naka-line up for 2025 under ng Foresight. Alright, ma'am. Good morning po. Hindi po si Ma'am Melody. Hindi pa pangalan ng Ma'am Melody yan kung hindi maganda yung boses. No? True. Actually. Yes, kidding aside lamang po. Balikan ko lamang po yung nabanggit po ninyo, ma'am, regarding sa Farmer Field School. So, ano po ba yung concept nito? Ano po ba yung mga natututunan ng ating mga farmers dito? So, magandang programa itong Farmer Field School, no? Yung mga magsasaka natin, mag-undergo sila ng training for 16 weeks. So, aantabayanan nila yung mula sa pagtatanim ng mais hanggang maka-harvest. Nakaantabay doon yung ating mga facilitators, mga LGU counterparts natin, na siyang tumutulong mag-train sa ating mga magsasaka. 16 weeks yun, yung duration ng training, pero sa schedule nila, last a week lang ang meeting nila, yung ating mga magsasaka. Last a week na parang nasa classroom type na training. Tapos, along with the training, meron silang mini-maintain na kalahating ektarya na nakatanim na mais. So, for example, ang kanilang topic for the day ay land preparation. So, yun din ang gagawin nila doon sa kanilang demo area. So, mag-land prep sila, mag-land preparation sila, tuturuan sila paano ang tamang paggamit ng traktora, paggamit ng mga iba-ibang farm machinery na ginagamit sa pagmamaitan. So, maglalast yan for 16 weeks, and then kapag harvest season na, meron pong ikakonduct na harvest festival. So, yung mga farmers natin noon, ipapakita nila yung kanilang naitanim na mais, mag-i-invite ng mga kapwa nila magsasaka at mga other stakeholders ng program ng pagmamais. And then, meron ding ceremonies na parang mag-graduate sila, parang estudyante na nag-graduate ng isang kurso. Bibigyan na sila doon ng certificate na katunayan na natapos nila yung 16 weeks na training nila. And then, may mga tokens or may mga certificates or mga incentives pwedeng maibigay sa ating mga nag-graduate na mga magsasaka. So, yun, basically, ang konsepto ng Farmer Field School. Nakakatuwa nga pong pakinggan kasi maliban sa natutunan na po nila, meron po talaga tayong ceremonial na graduation. And actually,
nakasaksi na po ako ng isang farmers field school din po na ginaganap. And tuwang-tuwa yung ating mga farmers kapag pag natapos po nila yung session na yon. So, achievement yon kasi naniniwala sila na hindi lamang sapat yung kaalaman nila, bagkus ay malaking factor po yung matuto pa po sila ng karagdagang kaalaman mula sa Department of Agriculture. With that po, ang next question ko naman, Ma'am Melody, ano naman po ba ang layunin ng mga programa o proyekto na isinasagawa po under sa corn program? Miss Chika, yung programa natin sa corn program ay naka-apply dun sa DA tagline natin, no? DA sa gitnang Luzon, katuwang sa pagsulong. So, ang programa ko ng pagmamaisan ay in support of that tagline na mabigyan ng suporta yung ating mga magsasaka mula sa mga agricultural inputs dahil meron tayo mga ayuda para sa farm mechanization, in support of the farm mechanization ng buong kagawaran ng pagsasaka ay nakaalalay po ang ating programa para dyan. At syempre, lahat ng ito para mapataas, patuloy na magpataas yung ani ng ating mga magsasaka at may ibabad man yung kanilang mga gastusin para mapataas naman din ang kita nila sa bawat ektarya na kanilang tinataniman. Okay po, ma'am. Ma'am, sino-sino naman po ang mga target beneficiaries ng mga programang ito? Sa lahat ng programa natin at activities under the corn program, ang beneficiary natin dito ay mga farmer cooperative and association. So, dapat sila ay registered either sa DOLE, sa SEC, or sa CCA. And then, dapat yung mga membro natin ay registered sa ating RSA. So, yun yung minimum requirements natin para mag-qualify sa ating mga program. Ma'am Melody, na-curious lang po ako, no? Ano po kaya yung mga varieties ng mais yung tinatanim dyan? Like, meron po ba yung sweet corn, o tinatawag na white corn? Ano po ba yung mga variety na kasama dyan, ma'am? For under ng programa, yung sa white corn, yung binabanggit niyo po siguro, yung mga pangkain, part kasi siya ng programa natin, yung white corn. So, meron tayong mga ipinapamigay na mga seeds na glutinous ang tawag dyan. Ito yung mga panlaga na puti. So, meron tayong mga pinapamigay na mga hybrid seeds at open pollinated varieties na siya. And then for yellow corn, yung mga ginagamit naman for grain. So, ito yung tigas na pagka-harvest mo matigas siya. Ginagamit siya for feed. So, yung preferred varieties ng mga farmers natin, lagi naman nandyan si Syngenta, nandyan si Decal, nandyan si Pioneer. Ito yung mga karaniwang tinatanim na rin naman ng mga farmers natin. Kaya ito rin naman yung pinapamigay natin sa kanila ng mga Opo. At ma'am, ibang variety pa po yung mais na ginagamit for popcorn, no ma'am? Yes po. Tama po. Okay po. Na-curious lang po ako. Ano po ba yung mga requirements para maging benepisyaryo ng mga programa, proyekto ng corn program? So, ang requirements natin ay dapat isa siyang farmer cooperative and association. Register niya po sa SEC, sa DOLE, or sa CDA. And then yung members nila dapat ay registered sa RSBSA. So, that's the minimum requirement. Registered sila sa RSBSA. Or else, hindi sila magka-qualify sa anumang programa po ng Department of Agriculture. Alright. So, nadidiscuss pa ulit-ulit po ang kahalagahan ng RSBSA o Registered System for Basic Sectors in Agriculture. Isa po yan sa pangunahing requirement po ng kahit anong programa ng Department of Agriculture. So, ang pinakatanong po dyan, Ma'am Melody, ng mga ilang nakikinig po sa atin o mga nanonood po sa Facebook Live po natin, libre lang po ba ang makasali sa mga programa po ng Corn Banner Program? Tama, Ms. Rica, wala po tayong sinisigyan na kahit na anong fee na ating mga magsasaka. Libre ang buto, libre ang abono, libre ang mga farm machinery natin. Except
pala yung notary fee, kasi kailangan merong pagdating sa mga makina natin na ipapamigay, meron tayong memorandum of agreement between DA and the association. So, notary fee, minimal fee lang naman yan. Kung magkano ang isisingilin ng ating attorney for notary fee. That's the only fee na babayaran ng farmer. Other than that, wala po tayong sinisingil na kahit na bayad mula sa ating mga magiging beneficiaries. Ma'am, nais ko lang pong itanong, bigyang pansin po, di ba for example, may mga grupo po tayo na nagre-request ng mga more on mga kagamitan or mechanization, sa under mechanization na activity po natin or project. For this year, di ba po, sarado na po, bale, kailan po ba sila pwedeng mo consider na mabigyan ng mga iba't ibang mga kagamitan pang saka para sa Corn Banner Program po? Para clear lang po natin sa mga tagapakinig na kapag nag-request po sila for this year, maaari pong sa ganitong taon sila mapasali sa listahan po. Okay. Pero ang point naman ng kahit na anong ahensya ng gobyerno, kasi lang ang kagawa ng pagsasaka, ay limited naman ang resources natin. So for this year, meron tayong naka-allocate na hindi naman ganun karaming bilang ng mga makinari. Like for example, sa traktora natin, meron tayong 15 units, 1.5. So 15 units sa buong Region 3 na yon. So ito yung probinsya natin na nagtatanim ng mais, na paghahati-hatian yung allocation na yun. So, ang importante, nakapag-apply mo yung ating mga magsasaka, yung ating Farmer Cooperative and Association, nakapag-submit sila ng mga requirements natin, documentary requirements natin, dito sa regional office. And then, ang regional office naman po ay masasagawa ng mga field validation para ma-verify yung mga dokumento na kanilang pinasa sa atin. Na rin mag-undergo ng mga evaluation. And then may ranking tayong ginagawa para makita kung sino ba talaga. For example, 20 yung applicants natin, dun lang sa 15 units natin na allocation. So, irarank yun, and then kung sino yung mapasama sa top 15, sila lang yung mag-qualify for this year. Pero since nasa amin na yung mga applications ninyo, more or less, pwede natin silang ma-line up for the subsidy, like for 2026. Pwede sila na yung mga beneficiaries. Kaya nga po, nananawagan kami sa lahat ng mga farmer cooperatives and associations na kung sa tingin ninyo, marami pa kayong mga pangangailangan sa makinarya, sa abono, sa ito, isubmit lang po lahat sa regional office, lahat ng inyong mga applications para po ma-check namin, makita, at makapagpunta kami ng field validation sa inyo. Alright. Meron pa po akong curious na question lang, Ma'am Melody. Ano po bang lalawigan or mga munisipyo ang marami po tayong taniman ng corn? Okay, Central Luzon, ang ating top province na nagtatanim ng mais ay Tarlac. So, top 3 provinces natin ay Tarlac, Pampanga, and Nueva Ecija. Buong lahat naman ng provinces natin sa Region 3, yung Aurora, Bataan, Bulacan, Zambales, may mga corn areas din tayo dyan. Pero ang top 3 areas natin ay Tarlac, Pampanga, and Nueva Ecija. So, sa Tarlac, halos 50% ng area natin sa Region 3. Nasa 40,000 hectares ang area natin for corn sa Region 3. Kalahati ay nasa Tarlac. Ma'am, kanino naman po maaaring makipag-ugnayan ng ating mga corn farmers upang mapasali po sa listahan ng mga beneficiaryo ng corn program? Yung ating mga magsasaka na interesadong mag-apply for any interventions under the corn program ay maaaring makipag-ugnayan muna sa Municipal Agriculture Office, sa pinakamalapit na Municipal Agriculture Office. Kasi kailangan nilang request ng endorsement mula sa kanila na nagpapatunay na itong association na ito ay legitimate
at may kompletong dokumento at kwalipikado na maging beneficiaryo ng mga interventions natin mula sa Department of Agriculture. Ma'am, sa kasalukuyan po, pangilan po ba ang gitnang Luzon na may pinakamataas na produksyon ng mais sa buong bansa? Okay. So ito, proud kami sa Central Luzon na number 1 ang Central Luzon sa may pinakamataas na yield per hectare. So ito yung ani na nakukuha ng mga magsasaka bawat hektarya. So kung sa ibang region, nakakakuha lang sila ng 3, 4, o 5 metric tons per hectare. Ang Region 3 kaya niyang ma-reach ang 7 to 8 metric tons per hectare. Kaya naman, proud po tayo dito sa Central Luzon. Tayo ang pinakamataas na yield per hectare dating po sa mais. Sige po. Meron po ba kayong nais pang idagdag na impormasyon para sa ating mga tagapakinig po ngayong umaga? Una-una, salamat sa Agrisaka for inviting us at binigyan kami ng opportunity na ma-discuss yung mga programa natin sa corn program. And then, kung may mga questions, mga inquiries po tayo, nandyan yung nakaagapay yung ating mga LGU counterparts, yung ating Municipal Agriculture Office, yung ating Provincial Agriculture Office, na sila naman ang isa sa mga kasama natin na nag-i-implement ng programa. At isa pa rin po na gusto rin po namin iparating na sa kasalukuyan dahil nasa planting season tayo ng pagmamais dito sa Central Luzon, kung meron po tayong mga nararanasan na epekto ng fall armyworm, please po sabi po sa pinakamalapit na Municipal Agriculture Office or directly po sa Regional Office na mai-report po agad yung mga apektado ng fall armyworm. So ito ay iba doon sa harabas ng onion pero magkakapamilya lang yan. Mabilis po kasi ang epekto ng fall armyworm. Kaya po, once na may nakita na epekto ng fall armyworm, please po inform po agad ang mga agriculture offices or directly po dito sa regional office para po mabigyan natin ng immediate action. At bago po tayo matapos, Ma'am Melody, ito na po ang pagkakataon nyo para mag-shout out at batiin po ang inyong mga kilala. Okay, thank you so much. The shout out, of course, sa aming Regional Corn Program team. Maraming salamat sa kanilang hard work and commitment sa pagsiservisyo sa ating mga magsasaka. Thank you so much, Yan Ma'am po Melody. at thank you so much. We're happy po na nakasama po namin kayo sa programang ito at salamat din po sa oras. Mabuhay po kayo, Ma'am Melody. Salamat sa magandang umaga. Muli nakapanayan po natin via phone patch ang Agriculturist 2 at Corn Program Focal Person ng DA Central Luzon na si Ma'am Melody Nombre. Maraming salamat, Ma'am Melody. At para naman po sa ating announcement, manatiling updated sa mga balita mula sa kagawaran ng pagsasaka para sa gitnang Luzon. I-like at i-follow po ang aming Facebook page na Department of Agriculture Central Luzon. Uulitin ko po ang aming Facebook page na Department of Agriculture Central Luzon. Abangan po ang mga may init na balita patungkol sa agrikultura na makatutulong sa inyong pagsasaka. I-follow na rin po ang aming YouTube channel na Department of Agriculture Central Luzon at maantig po sa kwento ng buhay ng mga matatagumpay na magsasaka at matuto po sa iba't ibang mga teknolohiya sa pagsasaka. Abangan din po ang pagbabalik ng inyong paboritong agriculture television show sa gitnang Luzon, ang Agri TV Central Luzon, na mapapanood po sa CLTV 36, kaya naman manatiling updated mga ka-agri. DA sa gitnang Luzon, katuwang sa pagsulong. Inyong pinakikinggan ang Radyo Agrisaka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to! Philippine Standard Time is exactly 10:41. Pagmahal mo, akbayan mo, tulungan mo. Pagmahal mo, akbayan mo, alalayan mo. Akbayan
Bayan Party List. Nagawang mas abot kaya ang pagpapagamot. Tinulungang magkaroon ng sariling lupa ang mga magsasaka. Mahal ang bayan, hindi pababayaan. Pagmahal mo ang bayan mo. Pagmahal mo ang bayan. Akbayan mo. Bayan Party List, number 51 sa balota. Get updated. Know the latest. Be with the trend wherever you are. Just like and follow our official Facebook page, RW95.1 FM, and listen to your favorite programs via online streaming. Visit www.rw951.fm and click the play button for easy access. Bookmark the streaming link on your mobile phones. Nukarin ka pa. Kanina ka. Be bold. Be different. Stand out from the crowd. The Southeast Asia's first ever all-in-one pop-up mobile gaming and entertainment truck for on-ground and online events has finally arrived. GG Truck Luzon. Effectively roll out your campaign with GG Truck Luzon through its innovative features, including a large LED display screen, amplified sound system, and unlimited Wi-Fi connectivity to help you entertain, engage, and enable your audience wherever they are. For inquiries, you may call 0920-976-8482 or visit GG Truck Luzon at Laos Group Complex, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Energy saving tips from Angeles Electric Corporation. Keep your air conditioning system well maintained. A well maintained air conditioning system operates efficiently using less energy. Tips from Angeles Electric Corporation. Huwag mag-atubiling i-report ang mga taong sangkot sa illegal na koneksyon ng kuryente. Itawag sa Angeles Electric Corporation sa 045-888-2888. Umasa po kayong ang inyong report ay mananatiling pribado. Ito po ang Radyo Agri-Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to. You're still tuned in here on your countryside radio station, RW95.1 FM, and it's 10:43 on the clock. Subaybay pa rin po kayo dito sa palatuntunang Radyo Agri-Saka. Kapiling pa rin po natin dito sa studio sina Ma'am Rica at si Sir Dexter. Para po sa inyong katanungan ng ating Agri-Saka, text line ay 0950-122-2505. Siguro bati po muna tayo, sir. Go ahead, Ma'am Rica. Okay, batiin ko lamang po ang aking mga kasama sa Gender and Development Focal Point System, headed by our focal person po, or chairperson, si Doc Eduardo L. Lapus Jr., and then ang aming pong focal person, Doc Milagros Mananggit, kay Miss Zaira Toledo, kay Ma'am Joy Daguro, kay Sir Lyson Kabigaw, nakasama ko po bilang Head Secretariat, kay Ma'am Ren Sikat, Sir Imariol or Yong Tayag, ang amin pong mga GAD staff, and shoutout din po kay Tito Bonifacio Bangit, magmahal ka nawa habang buhay. And binabati ko rin po ang aming mga pilot, ang aming mga nakakasama po sa biyahe, na ngayon ay baka may biyahe din po sila. Kay Kuya Ano, salamat po sa pagsabay sa amin noong Friday from SEED office po siya. Kay Kuya Jesus from Field Operations Division, kay Sir Mark mula po sa 4Ks, kay Sir Magpayo sa GSS, kay Sir Mike mula po sa Agribusiness and Marketing Assistance Division. Shoutout din po sa mga kasama po namin dyan sa Integrated Laboratory Division, kay Ate Claire, kay Miss Rachel. Naway hindi na siya broken-hearted. Wag ka nang sad, Ma'am Rachel. Kala mo kilala ko. On to our next segment. DA PhilRise, usapang palayan sa radyo, kilig na! Hindi okay ang labis o kulang. Hindi lang ito pagdating sa pagkain at inumin, kundi maging sa pag-spray ng pestisidyo o palay. Ang labis na paggamit ito, lalo na kung hindi kinakailangan, ay maaaring magdulot po ng masamang epekto sa ating tanim, kalikasan, kalusugan at bulsa. Dagdag gastos ito na maaaring maiwasan kung magiging mas maingat. Para po maunawaan natin kung kailan at paano ang tamang paggamit ng pestisidyo, tutulungan tayo ng PhilRise expert natin at Scientist 1 mula sa Crop Protection Division ng DA PhilRise na magbabahagi ng kanyang kaalaman. Kaya kapalay, makinig ng mabuti para sa mas magandang palay at mas masaganang ani. Makakasama po natin ang Scientist 1 Crop Protection Division DA PhilRise ngayong araw, si Sir Edwin C. Martin. Good morning, Sir Edwin. Good morning po at sa lahat po ng tagapakinig ng RW95.1 FM Band Agri-Saka.
Maraming salamat po sa oras, sir. At sa prinsipyo po ng Integrated Pest Management o IPM, kailan dapat gumamit ng pestisidyo at bakit po isinasagawa ang pag-spray sa bukid? Okay po, maganda po yun yung katanungan. Ang pag-spray po sa bukid ng pesticide chemical ay isang practical po na solusyon sa pagbuksa ng mga peste sa ating mga pananim. Pero dapat po nating tandaan na ang paggamit po ng mga pesticide ay dapat po pinakahuling option lamang. Una po, tandaan natin na ang mga pesticide po ay ginagamit lamang kung ang lahat po ng kultural na pamamaraan ay nagamit na po natin at hindi po naging epektibo yun para po sa mga peste. Kung saan po yung mga pesting ito ay patuloy pa rin dumarami sa ating palayan. Kaya po, upang mapigilan po yung mga pinsalang epekto ng mga peste sa ating palayan, dapat po tayong gumamit ng mga pesticide bilang pinakahuling option po para masukpo po natin yung mga peste na yun. Alright, good morning po sir. Pero bago ang lahat, batiin ko lamang po na nanonood live ang pambansang Dara o tita ng Department of Agriculture Central Luzon, Darang Menchi Yabut. Hello po sa inyo, good morning. So sir, ayaw ng lahat ng peste. Peste sa pag-ibig, peste sa trabaho, peste sa daan kasi ayaw po nating makipag-away. So ngayon sir, ano po ba ang dapat sundin nang masigurong epektibo ang paggamit po ng mga pestisidyo? Ay, opo. Upang masiguro naman po natin na epektibo po at ligtas yung ating po mga gamit na pestisidyo, gumamit lamang po tayo ng mga pestisidyong nakarehistro po mula po sa Fertilizer and Pesticide Authority o yung FPA po. Wala din po sa mga lisensyado gumagawa at nagtitinda. Huwag po nating sana tangkilikin yung mga smuggled po, mga peke at illegal na mga pestisidyo. Kahit na yung ito po kadalasan ay mas mura, at ang iba naman po ay nasa mas magandang botelya pa, bag po, kaya po ay etiketa. Ang mga ito po kasi ay maaaring hindi dumaan sa masusing pagsusuyo ng EPA. Kaya po maaaring ang mga ito ay hindi po mabisa para sa ating pananim at maaaring delikado pa po sa ating kalusugan. Ang paggamit po ng chemical na pestisidyo ay dapat pong gawin sa tamang pamamaraan at oras o panahon. Yung pong uri naman ng chemical na pestisidyo ay kinakailangan na angkop din po sa klase ng pesting paggagamitan ito. Halimbawa po, para po sa mga pesting insekto, gumamit po tayo ng insecticide. Sa mga amag naman po, fungicide. Tapos yung mga sa damo naman po, herbicide. At ang isa po pong importante, sundin po natin yung rekomendasyon sa etiketa ng pestisidyo. At siguraduhin po natin tama yung timpla po o dami ng chemical na nilalagay po natin sa ating mga sprayer at kung gaano po kadalas dapat gamitin, dapat po ay sundin po natin yun at unawain. Okay po sir. Sir, may tanong ko lang po, ano po ba ang masamang epekto ng maling paggamit ng pestisidyo, sir? Ang maling paggamit po ng pestisidyo ay nakakapinsala po sa kalusugan ng mga tao. Hindi lamang po sa accidental na pagkakain nito, kundi pati na rin po sa paglanghap nito o di kaya po yung kapag ang malaking bahagi nito ay halimbawa po ay tumagos o tumapon sa ating balat. Maaari din po itong makasama sa iba pang organismo tulad po ng ibon, isda at iba pong mga pulisat. Ang maling paggamit po ng pestisidyo ay nakaka-apekto rin po sa ating tubig, lupa at iba pong parte ng ating kalikasan o kapaligiran. Salamat po, sir. Sir, totoo po ba ang mga peste ay nasasanay din sa ilang o iisang klase ng lason at hindi na ito iniinda? Paano po yung nangyayari, sir? At totoo po yan. Ang mga peste po ay nakakabuo din po ng resistensya laban sa mga pestisidyong ginagamit natin, lalo na po kung ang pestisidyo po ito ay paulit-ulit natin na ginagamit laban po sa kanila. Ang iba po ay namamatay kasama yung mga kaibigang kulisap. At yung iba naman po ay nabubuhay at yung mga anak po nila ang nagmamana po ng katangian na yon. Kaya po dapat ay limitahan lang po natin yung paggamit ng pestisidyo. At kung talaga po hindi maiwasan, ay dapat po magpalit-palit din po tayo o mag-iba-iba din po tayo ng pestisidyo na ginagamit kada sa pagbubomba po natin ng ating mga pananim. Nagiging immune po pala sir sa sakit. Tama po yun ma'am, tama po. Oo. Amazing pala yung talent po nila, no, sir? So, ano po ba ang tamang pananamit kapag gumagamit ng pestisidyo bilang pag-iingat po ng ating mga magsasaka? May iba pa po ba kayong rekomendasyon para sa ligtas at wastong paggamit po nito? Opo, ang tamang pananamit po
kung gagamit po tayo ng pesticide sa palayan, ay yung pagsuot po ng isang piraso o 2 piraso ng overalls na mas mainam po sana ma'am kung ito po ay gawa sa bulak o yung malambot na tela. Maaari pong ihalili ang mga kamisetang may mahabang manggas at magsuot po ng pantalon. Suruduhin lang po natin na kasya po ito sa itong lahat at yung zipper o butones po ay maayos. Ano? Ang sombrero po na gagamitin po dapat gawa po sa material na may sapat na bigat para po maiwasan yung mga pesticide na makaabot po sa follicles ng ating buhok kasi po kuminsan accidentally po ay pag po tayo naanggihan at umabot po sa follicles, maaaring pumasok po yun sa ating katawan din po. Saka po tinaking tama po yung sukat nito at natatakpag po yung noo. Yung po ating mga botas, yung pong botas na ginagamit po ng mga nag-i-spray dapat po ay matibay hanggang gitna po ng binti sana, yung taas niya. At magsuot po ng pantalon sa ibabaw po ng bota o po hindi po pasukin ng accidental po na drip yung pong bota na mga pesticide na tatagas. Yung guantes po dapat po isuot natin sa ibabaw ng kamiseta at saka po dapat maggamit din po tayo ng mask. Dapat po kuwera po natin yung ating ilong para po maiwasan po natin yung pagkalanghap po ng amoy ng ginagamit nating pesticide. Sir, meron po ba tayong specific na dapat na gamiting mask kung sakali? Actually, meron po talagang recommended na parang mask for pesticide. Kaya na po, for practicality po, hindi naman po kuminsan na-afford din ng mga magsasaka. Kaya po kadalasan na ginagamit na lang po nila ay nagbabalot na lang po ng mga lumang t-shirt sa mukha. Kuminsan naman po ang ginagamit po nila yung mga surgical mask. Kung wala po talaga tayong recommended na mask, pwede na po yun para lang po maiwasan lang po yung pagkalanghap po ma'am ng mga pesticide. Sir, kalimitan po ba sir, ilang oras, di ba nag-take effect na po yung in-spray natin, ilang oras po bago safe na nabalikan ulit yung in-sprayan po na area? Opo. Actually sir, meron po tayong mga tinatawag na mga pre-harvest interval. Depende po yun sir sa mga pesticide na gagamitin natin. Kuminsan po yung 2 isang oras ay pwede na po kung halimbawa po ating po ginamit ay yung mga contact insecticide. Depende lang po yun sir sa brand, pero pinaka-safe po siguro yung 3 oras maganda na po yun na bago ito na yun ipasukin yung ating in-sprayan, magpalipas po tayo ng mga ganong oras po to be safe lang. Sir, in connection lang din po dun sa tanong, may tamang oras po ba ng pag-i-spray para sa pagpunta ng mga ating mga farmers? Like, ganito, dapat umaga po or hapon? Opo, meron din po. Pag halimbawa po ma'am, pag ang gagamitin po natin ay mga herbicide para po sa damo, dapat po wala po masyado munang mahamog, ano? Kasi po nakaka-affect pa rin po pag masyado mahamog. Pag po tinamaan po yun ng ating herbicide, malalaglag yun po yung herbicide pag po doon sa hamog mismo tumama. Pag naman po insecticide, pag po masyadong maaga, active pa po during maaga yung po ating mga natural enemies. So pinaka po siguro ma'am, yung mga 9 to 10 o'clock ay okay pa po yun na pag-i-spray po natin. Okay. Tapos sir, for example, meron po silang question or additional na question regarding po dito sa topic natin. Meron po ba silang pwedeng lapitan, tawagan, i-message? Opo, meron po kami ma'am na PhilRice Tech Center. Ito po ay pwede po silang mag-text doon. Sabihin ko po yung number. Okay. 0917-111-7423. Maaari din po sila mag-like po at i-follow po yung aming Facebook page ng PhilRice. Lahat po ng ibang katanungan tungkol po sa pagpapalayan, pwede po nilang isang guni doon po. Meron po kaming nakalaan po na sasagot po na eksperto para po sa kanilang katanungan. Basta tungkol lang po ma'am sa pagpapalayan, wag lang po sa pag-ibig at baka po wala. Baka ginawa ka pong si Papa Dudut, no, sir? Ayan, sir, bilang pagwawakas, Sir Edwin, mayroon pa po ba kayong mensahe sa ating mga listeners? Ang masasabi ko lang po sa ating po mga tagapakinig ay ang pesticide po ay chemical. Ang pesticide chemical po, ito po ay practical na solusyon na sa pagpuksan mga pesa na sakit
ng ating mga pananim. Pero dapat po nating tandaan na paggamit po ng pestisidyo ay dapat po pinakahuling option lamang po natin. Ang labis po at diwastong paggamit ito ay nakakapinsala po talaga sa kalusugan ng tao at pati na rin po sa kalikasan. Kung kailangan po na talagang gumamit ng pestisidyo, siguraduhin po natin na basahin po yung mga paalaala na nakasulat sa likod po ng lalagyan o yung etiketa po ng pestisidyo natin gagamitin. Mainam po na tama po yung pagkakatimpla ng mga siguro po na hindi masobrahan po yung ating pananim at hindi rin naman po malabnaw o matabang. Maigi rin po na magpalit-palit ng laso na gagamitin na hindi po masanay at magka-resistensya yung mga peste. At mag-observe po tayo ng tamang personal na pangalaga sa ating kalusugan. At ugaliin po natin na ang tamang maintenance po ng ating mga ginagamit na spraying equipment. At syempre po, maligulo po tayo talaga sa kaligtasan ng ating sarili sa paggamit po ng angkop na mga PPE o yung po mga tinatawag na personal protective equipment. Yun lang po at marami pong salamat. At bago po namin kayo pakawalan, sir, ito na po ang pagkakataon nyo na i-shoutout yung mga kilala nyo po o yung especially yung loved ones po ninyo. Opo, pinabati ko po yung aking mga kasamahan dito po sa Crop Protection Division ng PhilRice at ang aking pong pamilya na nasa Amunis po sa kasalukuyan ngayong nakikinig. Maraming salamat po muli, Sir Edwin, sa oras na ibinigay niyo po sa amin. At muli, nakapanayan po natin via phone patch ang Scientist 1 Crop Protection Division ng DA PhilRice na si Sir Edwin C. Martin. Maraming salamat, sir. Thank you rin, sir. Thank you po. And bago po ang lahat, nagagalit daw po kasi yung isang kasama namin sa opisina at hindi namin na shout out. Shout out! Galit eh. Shout out para ramdam yung shout out niya. Si Sir Jerome Yambao, aka baka kamukha po niya si Jerome Ponce or si James Reid. Basta kay Sir Jerome Yambao, shout out po sa inyo. Kita-kita tayo mamaya. And para po sa ating announcement, patungkol po sa mga peste. So, dito po tayo sa kaaway na peste din. Kasali ba ang inyong palayan sa posibleng atakihin po ng peste ngayong first quarter para makasiguro palaging bisitahin ang palayan para maagang matukoy ang mga peste? Iwasang maputol ang ugat o dahon na maaaring pasukan ng sakit, huwag maglagay ng sobrang pataba. Tanggalin ang mga damo, putulin at ilayo ang mga tanim na tinamaan po ng sakit at huwag ibaon sa palayan. Isa nga po dito sa ating mga peste o dapat pag-ingatan, ang rice black bug o itim na atangya. Sumisip-sip po ito ng katas ng palay mula sa mga pagitan ng suwi na malapit sa tubig. Kung sobrang dami po ng populasyon, maaaring matuyo ang mga palay o tinatawag na bug burn, lalo na sa mga palayang kulang sa patubig gaya po ng sahod ulan at katihan. And next po, ang bacterial leaf blight, nalalanta at namamatay ang bagong lipat na punla o kresek. Naninilaw ang mga dulo ng dahon na may tila basa at dilaw na markang pahaba na kalaunan ay lumalapad at may alon-alon ang gilid na maaring hindi magdulot ng pagkatuyo ng buong dahon kung hindi po maagapan. Susunod po dito ay ang aksip o rice stem borer. Binubutas at pumapasok ang uod ng stem borer sa puno ng palay at kinakain po ang daanan ng sustansya na naging sanhi ng dead heart sa mga batang palay at whiteheads o uban dahil namatay ang uhay ng palay. Dilaw at puting aksip ang karaniwang sumisira sa palayan dito sa Pilipinas. And next po, ang kayumangging ngusong kabayo o hanip. Sinisip-sip nila ang katas ng palay na naging sanhi ng pagkatuyo o hopper burn kung sobrang dami nila. Nagkakalat rin po ito ng mga sakit tulad ng grassy stunt at rug stunt viruses. And ang susunod po dito ay last but not the least, daga. Siguro may mga tao din po na takot sa daga. So at the same time, kailangan din po nating
Ingatan ang ating palayan sa mga daga o mga tanim. Kumakain po ang mga ito sa mga bagong tanim na binhi, pinuputol ang mga puno ng palay at mga uhay. Sa karagdagang impormasyon po, maaari lamang po kayong bumisita sa kanilang Facebook page, ang PhilRice. Bisitahin lamang po ang kanilang Facebook page at madadagdagan po ang inyong kaalaman. And additional na announcement po kay Sir Dexter. Para naman sa karagdagang announcement, para sa may mga iba pang katanungan patungkol sa pagpapalayan, pwede rin kayo mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center bilang 0917-111-7423. Maaari ring i-like at i-follow ang Rice That Matters sa Facebook page ng PhilRice. DA PhilRice, usapang palayan sa radyo, kinig na! Ito po ang Radyo Agri-Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to. Philippine Standard Time is exactly 11:02. Ito ay radio ad tungkol sa radio ads. Sa radyo para makabenta, pwedeng kumanta, lalala, magpatawa. Ang di pwede, manloko. Example, ang produkto ko, pinakamagaling ito. Promise. Kung walang proof, superiority claim yan. Ayon sa Ad Standards Council, importanteng malaman ng consumers ang totoo. Totoo ba yan? Idaan sa Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. Hi, sweeties. This is Alex. Let me take care of your afternoon music cravings. Chillax with me on Afternoon Ratchada Monday to Friday, 4 to 6 p.m. Nuka rin ka pa. Kanina ka. Mga kahina-hinalang tawag This call po is to formally inform you that you are qualified to waive your annual fee for ng life bibiktima, Okay, so as per checking on our system kasi sir, is ang total na debit points ninyo na mga bank scammers na nagpapanggap na ahente ng mga bangko na maaaring tumawag sa inyo, mag-text o mag-email na nag-aalok ng promo, loan o rewards o nagsasabing may problema ang inyong bank account. Kaya kailangan ng security update o change password para mapilitan kang ibigay ang iyong personal na impormasyon, pati na ang inyong one-time PIN o OTP. Huwag basta-basta magtitiwala sa mga hindi kilalang individual na kumokontak sa inyo. Huwag magbigay kaagad ng mga sensitibo o confidential na impormasyon. Kumpirmahin kaagad sa hotline o sa branch ng inyong bangko at mag-download lamang ng lehitimong mobile banking app. I-report kaagad ang numero ng kumontak sa inyo sa NTC. Mga paalalang pangkaligtasan mula sa RW 95.1 FM. Nagbabalik ang Radyo Agri-Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to! Philippine Standard Time is exactly 11:04 on the clock. Kayo pa rin po ay nakasubaybay dito sa palatuntunang Radyo Agri-Saka dito sa RW 95.1 FM. Ako po ang inyong lingkod na si Gio at kasama po natin live dito sa studio ang mga katuwang po natin from Department of Agriculture Region 3 na sina Ma'am Rica Velasquez, ang Information Officer 2, Regional Agriculture and Fisheries Information Section, at ang Technical Staff, Regional Agriculture and Fisheries Information na si Sir Dexter Drazen Dumol. At before po tayo na mag-move forward sa ating next segment, nais ko pong batiin ang mga may kaarawan ngayong araw na ito. Happy birthday po mula sa mga kasamahan natin dito sa Laos Group of Companies, kina Ma'am Carolina Bautista ng LGHI Shared Finance San Fernando, kay Sir Marvin Marquez ng Ford Dagupan, Sir Joshua Sarmiento ng Ford Libis, Sir Ronald Villanueva ng Nissin Clark, at kay Ma'am Jenny Gozum ng Suzuki Auto San Fernando. Happy birthday po. At Ma'am Rica, Sir Dexter, baka may nais po kayong i-anunsyo at batiin. Babatiin ko lang po ang mga magsasaka na nakatutok sa atin sa ating programang Radyo Agri-Saka. Binabati ko rin po ang aking nanay na nakasubaybay sa atin. Sana ay makatulong ang aming mga pinag-uusapan dito, lalong-lalo na sa mga pestisidyo sa inyong pagsasaka. At sa mga kasama nyo pa na nagsasaka dyan sa bayan ng Kuya po. Alright.
Alright, sige po. Dagdag kaalaman po, ang artificial insemination or AI ay isang paraan ng pagpapalahi ng kalabaw na isinasagawa ng isang sinanay na technician kung saan ang semilya ay idinedeposito po o inilalagay sa bungad ng matres ng inahing kalabaw sa pamamagitan po ng instrumento at hindi sa tulong ng bulugan. At para maging matagumpay ang AI, kailangang magpakita ng mga senyales ang isang kalabaw bago po ito sumpitan. And narito ang mga dapat tandaan bago po isagawa ang artificial insemination. Una, mga dumalaga lamang na kalabaw na may timbang na 250 kg pataas at nakapaglandi na ng 2 beses ang maaaring i-AI. Ang inahino dumalaga ay dapat malusog at walang sakit. Ang body condition score o pangangatawan ng kalabaw ay dapat nasa grado ng 3 pataas. Tiyakin na normal o walang kapansanan sa matres o obaryo ang hayop. Alinman sa mga obaryo na hayop ay hindi dapat bababa sa 2 cm ang laki at may follicle na 1.2 cm ang laki sa oras ng AI. Siguraduhin na hindi buntis ang kalabaw bago ito i-AI. Ang kalabaw ay talagang nasa panahon ng paglalandi. So, may mga terminologies din po tayo na ginagamit sa ating mga kalabaw pala. So, next po, na dagdag kaalaman natin, of course, meron po tayong inulunsad na Lowland Vegetables Technology Demonstration sa Muñoz. Sa ilalim ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program ng Department of Agriculture Central Luzon, ay isinagawa nitong ika-23 ng Enero ang paglulunsad ng Lowland Vegetables Technology Demonstration sa Nueva Ecija Fruits and Vegetable Seed Center, Central Luzon State University or CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Layunin po ng Technodemo na maipakita sa mga magsasaka ng lalawigan ng mga best practices sa pagtatanim ng gulay ng iba't ibang mga pribadong kumpanya ng binhi at may apply ito sa kanya-kanya nilang mga bukid. Katuwang ang kagawaran ng pagsasagawa ng Technodemo ay ang lokal na pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija o PLGU at lungsod ng Muñoz at San Jose. Tinatayang nasa 30 mga magsasaka ng lungsod ang kalahok sa proyekto at 3 kumpanya ng binhi at pataba na binubuo ng Ramgo International Corporation, Enviroscope Synergy Incorporated at KSK Agri-Trading. Dinalohan ang paglulunsad ng Acting Director of Nueva Ecija Fruits and Vegetable Seed Center, Ariel Alejo, Agriculturist 2 mula sa Bureau of Plant Industry o BPI, National Seed Quality Control Services Region 3, Ms. Rachel Deitiquez, DA NUPAP Region 3 Alternate Focal Person Clarissa B. Balbares, Agricultural Program Coordinator Nueva Ecija 1st and 2nd District Ana Lu S. Morelos at Assistant Provincial Agriculturist ng Nueva Ecija Jason L. De Guzman. Nagsagawa din ng ceremonial transplanting at paglalagda ng isang Memorandum of Agreement sa pagitan po ng DA NUPAP, PLGU, NEFV Seed Center at mga pribadong kumpanya ng binhi. Samantala, magtatagal po ng 4 na linggo ang proyekto at bawat Huwebes ng linggo ay magkakaroon po ng mga pagsasanay. Ang mga magsasakang kalahok at ang Harvest Festival at graduation ay magaganap sa buwan ng Marso. Salamat sa impormasyon na binigay mo, Ma'am Rica. At kung may nais po kayong idulog, bukas ang ating Radyo Agri-Saka text line sa 0950-122-2505. DAATI segment. Ating paaralan sa himpapawid. Makinig, mag-aral at matuto sa cellphone at radyo. Maraming ahensya ng gobyerno ang tumutulong sa ating magsasaka, mangingisda, kababaihan, kabataan at iba pa para sa ikabubuti ng kanilang pamumuhay. Isa sa mga ahensya na ito na kabilang sa kagawaran ng pagsasaka ay ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 3 o ATI Central Luzon. Bilang masugid po na katuwang ng kagawaran ng pagsasaka sa pagbibigay ng mga extension services dito sa rehiyon, marami nang naibahaging kaalaman at teknolohiya patungkol sa
sa agrikultura, ang ATI, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagsasanay, seminars at iba pa. Kaya naman po mainam na pag-usapan natin kung ano ang mga programa at serbisyo ng ATI at kung paano makakatulong ang ahensyang ito sa inyo. Huwag na po nating patagalin pa dahil narito na po via phone patch ang Training Specialist 1 HVCDP focal person ng ATI Central Luzon na si Ma'am Crizel D. Galang. Good morning, Ma'am Crizel. Kamusta po kayo? Hello po, good morning po sa ating lahat. Ma'am, para po sa ating tatalakaying paksa, maaari niyo po ba kaming bigyan ng impormasyon patungkol dito? Ayan, so ngayong umaga po, share ko po sa inyo ang mga activities ng ATI patungkol po sa programang HVCDP. Ano po ba yung mga layunin, Ma'am Crizel, ng High Value Crops Development Program sa mga magsasaka po ng Central Luzon? Siyempre, ang HVCDP program or High Value Crops Development Program, ito ay isa sa mga banner program ng Department of Agriculture na nagtalayong matulungan ng ating mga magsasaka na nagtatanim ng mga iba't ibang pananim maliban sa palay at mais na kasi ang high value is encompassing sa lahat ng crop na from the world sa mataas yung value or mas yung kita ng farmer kung gagawin niya yung mga recommended technologies and practices na tinuturo natin. Alright. Good morning po, Ma'am Hazel. And dahil ang ATI po ay isang institusyon na sa pagbibigay serbisyo sa pagsasanay, or Ma'am Crizel, correct me if I'm wrong, I'm so sorry po, magkatunog. Dahil ang ATI ay isang institusyon sa pagbibigay serbisyo sa pagsasanay, ano-ano po bang mga pagsasanay po bang maaring asahan ng mga magsasaka ng Central Luzon sa ilalim po ng High Value Crops Development Program? Maraming salamat po sa inyong katanungan. Sa taong 2025, meron tayong mga trainings na dadaluhan ng mga technician natin o ng mga AEWs, and then meron din tayong ilang training na daluhan ng ating mga farmer leaders or mga farmer teams sa Luzon. So, isa-isa ko na po, no? Sa buwan po ng March, magkakaroon tayo ng training on onion against pest resistance. Ito po dadaluhan ng 30 AWs, yung mga affected onion areas po natin in Santa Luzon. Ito po ay nagila yung solusyonan o pabigyan ng sagot yung mga problema natin sa pest ng onion. And then sa buwan po ng Abril, sineselebrate po natin ng HVCDP Week. Nailaban mo sa HVCDP Kamampangan po kasi walang age. HVCDP Week, ito po ay isang week activity and magkakaroon po ng mga webinar and face-to-face learning. So yung mga webinar po natin, kasama po dyan is the use of e-learning and the use of the digital education program na help ng ATI. Meron din tayong webinar on ornamentals in their entrepreneurial aspect. Meron tayong webinar on introduction to exportation, and then meron din tayong technology updates from one of our partner agencies, PH2. And meron dito mas aking ahensya, meron kaming magaganap na capability enhancement or activity on product development of high-value crops. And then, sa April pa rin po, meron tayong training of trainers on dragon fruit production and drug certification. Nadadaluhan po yan ng mga farmers natin and AW. Sa buwan naman po ng Mayo, magkakaroon po tayo ng 10 days training of trainers on value chain approach to vegetable production and management. Ito po ay dadalokan ng mga AWs at mga farmer leaders. Katuwang po natin dito ang DSRO3. Siyempre yung ating mga provincial HVCDP coordinators and municipal
coordinators. And then sa buwan po ng July, meron po, magkakaroon po ng fifth po yung ating training on pre-production and IPM sa iba Sambales. So, nadaluhan po yun ng mga AWs at mga mango growers natin. Buwan naman po ng August, magkakaroon po ng training para sa onion farmers po sa probinsya ng Sambales. And then meron din po tayo ng LSA accreditation. So sa mga farms muna na may mga technologies on high value crops, pwede po kayong mag-submit lang inyong application for an LSA. Namimigay din po tayo ng 1,000 pieces of IEC materials and ilalabas din po yung success story ng ating mga nabigyan ng tulong sa HBC, sa ating ATI Facebook page. Siguro in the second semester po ng taon. Ayun po. Okay po, ma'am. Ma'am, maaari po ba nating ipaliwanag ano po ba ang sakop o saklaw ng programang ito para sa ating mga magsasaka? Ayan. Katulad ng nabanggit ko kanina. Pag sinabi kasi yung HBCDP, ito yung mga tinatanim ng mga farmer natin na mas mataas yung halaga. Katulad nung mga lowland vegetable, meron tayong munggo, banana, coconut, coffee, cacao, yung mga summer fruits natin, ano ba ba na-miss ko? Yun yung mga mas may mataas na value pag binenta ng farmers sa market. So sabi ko high value crops is all of the above except rice and corn. So ganun kadami ang kanyang binibigyan ng lalong-lalo na pala isa sa focus commodity natin ang onion, which is tayo sa Region 3 ang highest producer. Ma'am Crizel, may nakalaang pondo po ba sa programang ito? Maaari po ba naming malaman kung magkano po? Ayan. So, yes po, sa taong 2025, nagkaroon po tayo ng approved budget of 5.6 million. Yun po ay yung mga training na nabanggit ko kanina. Kasama na rin po yung mga re-entry plan ng mga training natin. So, meron po tayong 14 re-entry plans. Yan po ay nakadivide sa mga provinces. So, provinces po ng ating region. Okay po. Ano po ba ang aasahan nilang matututunan sa pagsali po ng mga pagsasanay hatid ng inyong institusyon sa ilalim po ng High Value Crops Development Program? So, syempre sa mga pagsasanay po natin, inaasahan natin na matutunan ng mga participants o muna yung mga bagong teknolohiya, yung mga updated technologies, good agricultural practices, and lahat ng na pwede nilang matutunan or mga practices na makakapagpadagdag ng kita or masusolusyonan yung mga problems natin sa mga different industries like sa onion, yung ongoing problem for certain businesses. So yun yung isa sa mga gusto nating address sa mga training na binibigay natin. Okay po. Pagdating sa paglahok ng pagsasanay, ano po ba ang mga requirements na kinakailangan? Ayan. So, mga sinecheck po natin ang mga high-value crops coordinator. Yun ang una, magtanong po tayo sa ating provincial coordinators. Sila po yung ating direct na katuwang sa pag-select ng mga participants. Maaari lamang po nilang i-highlight or sabihin na sila ay gusto nilang sumali din sa training na yun at sila naman po ay mapagbigyan natin within the limit or the scope ng ating kakayanin ng ating training kasi ang participants natin is 13 participants for training lang. So yung mga hindi makakasali ngayon, marami pa naman tayong upcoming trainings so pwede nilang dalawa. And sa mga farmer leaders po natin,
ang iniidaan po natin, lahat naman po ng farmer, pero mas binibigyan natin ng mga farmer leaders o yung mga magiging, hindi ko lang pwede sabihin, magiging LFC ng HBC, no, na binubuo ng DTR. So, sila kasi magiging katulong natin sa field para mas maabot pa natin yung iba natin mga farmers. Okay po. Ma'am, sa mga pagsasanay na ito, anong benepisyo po ang kanilang makukuha? Siyempre yung karagdagang kaalaman, and yung hopefully yung ma-improve yung kanilang attitude toward the existing situation or the existing problems na na-encounter ng farmer. Ma'am, sa mga, ano po ba yung mga posibilidad na output ang inaasahan po ng inyong institusyon matapos ang inyong isinagawang pagsasanay para po sa mga kumalahok? Siyempre, inaasahan natin na pag-uwi ni IW sa kanyang munisipyo or sa probinsya niya, yung mga yung mga skills na-develop niya at yung kanyang attitude ay ma-share niya or ma-download niya, transfer niya dun sa mga talagang target clients natin, which are the farmers. And dun sa mga farmers naman natin, syempre gusto natin na yung matutunan nila ay ma-i-apply nila para mas mapaunlad pa yung kanilang pagsasaka at yung kanilang pamumuhay. Alright. Saan po ba maaaring makipag-ugnayan ng mga nagnanais na mapabilang po sa pagsasanay? Ayan, so marami pong channel of communication ng ATI. Unang-una, pwede niya kaming bisitahin sa aming Facebook page, ATI Central Luzon. Meron din kaming website, ATI Central Luzon, din po yung search niya na lang. And then, pwede rin po kayong magpunta sa aming tanggapan every Monday to Friday, 8 to 5 p.m. So, maaari po kayo magtanong tungkol sa kahit ano. Bakit lang po sa sa lahat po ng banner program. Ano po ang aming magbigay na reporta. And ako po bilang HBC coordinator, magpapit po akong i-message sa akin Facebook or tamagan text sa aking number. Sir 912-462-2975. And yung kahit hindi pa din sa aming mga staff dito sa aking mga kasama sa work ay pwede naman pong lapitan ng ating mga gustong sumali sa mga pagsasanay. Alright. Ma'am Crisel, anong mensahe po ang nais nyo ibigay sa mga magsasakang nakikinig at nakasubaybay po sa oras na ito? Ito lang ang magsasaka natin sa gitnang Luzon. Unang-una, pinapaabot ko po sa inyo ang pasasalamat sa inyong pagsasaga, sa inyong hard work, no, sa pagpuproduce ng pagkain para sa lahat, no, kahit na mahirap, kahit maraming challenges katulad ng mataas na presyo ng inputs, so pinipili pa rin nilang magtanim hindi lang bilang kanilang kabuhayan, pero ito ay ito na rin calling dahil sila nga ang sinasabi natin magpapakain sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sa lahat ng tao. So kung wala ang farmer, wala tayong kakulunin, wala tayong susutin. Lahat ng ginagamit natin or kinakain natin ay nanggaling sa pagsasaka. So maraming salamat sa kanilang effort. And I hope na sa mga projects and programs na binibigay po ng aming ahensya ay nakakatulong kami in any way po sa kanila. And saan ay patuloy silang dumalo at sumuporta sa mga pagsasanay at ano pa mga activities ng ATI. And open po kami sa lahat ng suggestions, sa lahat po ng mga gusto nilang i-suggest or itulong or i-recommend, no, para mas mabubuti po ang ating servisyo para sa kanila. Maraming salamat din po sa inyo, Ma'am Crisel, sa ibinahagi niyo pong activity updates ng ATI ngayong taon. At muli, nakasama po natin via phone patch ang Training Specialist 1 HVCDP Focal Person ng ATI Central Luzon na si Ma'am Crisel D. Galang. Muli, Ma'am, maraming salamat po.
Maraming salamat din po sa oras niyo. And bago po ang ating announcement, batiin ko lamang po ang ating mga nakaabang sa ating live. Of course, ang ATI Central Luzon Director po mismo, si Sir Joey A. Bellarmino, kay Sir Anthony Garcia, kay Darang Menchi Yabot, kay Ma'am Melody Gonzalez Nombre, ang amin pong nakasama kanina sa unang segment, kay Sir Angel Domingo Bala, Sir Jomar De Belen, good morning po sa inyo, Sir Valentino Vergara, si Raymond Tasoy, mukhang dati rin po nating Familiar nakasama ang pangalan. sa DA Central Luzon. Isa po siya sa OJT at na-hire sa ibang office. Ngunit pinili ang ibang field. Tama po ba? Or ibang sector siguro. Kay Ma'am or Sir Roxane Bautista, Sir Ernest Payawal, Sir Jeff Manos, kay Sir Japet Bosque Oriendo. Ayan. And para naman po sa ating announcement, may lamang ang may alam para sa mga interesadong sumali po sa mga libreng pagsasanay at sa mga nakakaaliw na mga pakulo, ilike lamang po ang kanilang Facebook page, ATI Central Luzon. Uulitin ko po, ito ang ATI Central Luzon. Nagpo-post po sila ng mga activities at pakulo patungkol sa agrikultura na libre para sa inyong lahat. Maaari nyo rin po silang i-follow ang kanilang Twitter or X at Instagram accounts at ATI Central Luzon para sa mga updates sa kanilang mga programang isinasagawa. Maaari rin pong bisitahin ang ati2.da.gov.ph/ATI-3 para sa mga may init na balita patungkol sa agrikultura. DA-ATI segment. Ating paaralan sa himpapawid. Makinig, mag-aral at matuto sa cellphone at radyo. Inyong pinakikinggan ang Radyo Agrisaka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin ito. Philippine Standard Time is exactly 11:28. Ikaw ang unang yakap, ang unang hinahanap. Nanay, sa hirap ng buhay, ikaw ang tunay na kalinga. Ang ilaw ng tahanan at bayan. Nanay Party List. Number 38 sa balota. Looking to boost your business? It pays to advertise with RW 95.1 FM. The multi-awarded Best Provincial FM Station, proudly recognized by the KBP Golden Dove Awards. With years of experience, a powerful on-air presence, and an ever-growing digital community. RW connects your brand to thousands of loyal listeners every day. From engaging radio broadcasts to dynamic social media campaigns, RW 95.1 FM is your perfect partner in business growth and exposure. ready to take your business to the next level? Call RW 95.1 FM now at 045-963-9595, local 103. Or 0919-065-0061. Or email rw951fm@yahoo.com. RW 95.1 FM. Your partner in business success. Nukarin ka pa, Kenila ka. Good news, Kapanen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Ito ay commercial tungkol sa commercials! Nagtataka ba kayo kung bakit 99.9% lang ang germs na napapatay ng alkohol? Hindi dahil may pasaway na germ na ayaw mamatay. May Code on Responsible Advertising na gumagabay sa lahat ng advertisers. Bawat claim binubusisi para sa ikabubuti ng Filipino consumer. Kapag di totoo, no go. May standards kami.
Kaya may Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. Mga kahina-hinalang tawag This call po is to formally inform you that you are qualified to waive your annual fee. ng bibiktima, Okay, so as per checking on our system kasi sir, is ang total na debit points ninyo na mga bank scammers na nagpapanggap na ahente ng mga bangko na maaaring tumawag sa inyo, mag-text o mag-email na nag-aalok ng promo, loan o rewards o nagsasabing may problema ang inyong bank account. Kaya kailangan ng security update o change password para mapilitan kang ibigay ang iyong personal na impormasyon, pati na ang inyong one-time PIN o OTP. Huwag basta-basta magtitiwala sa mga hindi kilalang individual na kumokontak sa inyo. Huwag magbigay kaagad ng mga sensitibo o confidential na impormasyon. Kumpirmahin kaagad sa hotline o sa branch ng inyong bangko at mag-download lamang ng lehitimong mobile banking app. I-report kaagad ang numero ng kumontak sa inyo sa NTC. Mga paalalang pangkaligtasan mula sa RW 95.1 FM. Ito po ang Radyo Agri-Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to. Philippine Standard Time, it's exactly 11:33 on the clock. Kayo pa rin po ay nakasubaybay dito sa Radyo Agri-Saka. Kapiling po natin ang mga partners po natin from Department of Agriculture, sina Ma'am Rica Velasquez at Sir Dexter Drazen Dumos. Sige po, At habang para po sa hinihintay. anunsyo. Yes, ma'am. Go ahead. Habang hinihintay po natin si Tita Menchi, agri-kaalaman po mula sa ATI Central Luzon, ang African Swine Fever or ASF ay isang malubha at nakakahawang sakit ng mga baboy at mga kalahi nito. Bagamat ito ay malubha, hindi ito nakakahawa sa tao. Ngunit malaki ang epekto para sa industriya po ng pagbababoy. Ito ay nakukuha kung ang mga alagang baboy ay may direktang kontak sa mga baboy na mayroong ganitong sakit. Nakukuha rin po ito sa mga kontaminadong pagkain gaya ng mga inirerekomendang magtimpla or kaya inirerekomendang magtimpla po ng sariling pakain o gumamit ng commercial feeds para sa alagang baboy. Naipapasa rin po ang ASF kung nakapita ng mga alagang baboy ng mga parasitiko or tulad ng mga kuto at nangangagat na insekto mula po sa baboy na may ASF. Kailangan din pong linisin ang paligid at bukid upang mawala ang kontaminasyon, gayon din po sa mga sasakyan at kagamitan. Lagi po nating tatandaan ang kaalaman ay ating yakapin upang ang kalusugan ay magwawagi. And para po dito, ang sintomas po ng African Swine Fever or ASF ay mataas na lagnat, pagkawala ng gana sa pagkain, pamumula ng paa, tiyan at tenga, pagdurugo po ng balat, lamang loob, ilong at puwerta. Ang baboy na dumaranas ng ganitong sakit ay humahantong sa pagkamatay sa loob lamang po ng 2 hanggang 10 araw. Ang mortality rate ay maaaring umabot po ng 100%. And ang mga dapat pong tandaan upang maiwasan ang African Swine Fever or ASF, huwag magpakain po ng kaning baboy. Gumamit lamang ng sariling halo o commercial feeds, mas mainam kung galing sa mga organikong pamamaraan ang gagamitin para sa pagkain ng baboy. Panatilihin pong malinis at laging naka-disinfectant ang mga kagamitan sa loob ng baboyan. Siguraduhin din po na na-disinfect ang mga sasakyang pumapasok sa baboyan. Pangatlo, panatilihing malinis ang babuyan at paligid nito. Ugaliing linisin ang mga kulungan, bodega at iba pang silid sa babuyan upang maiwasan ang pagpasok or papasok o pagkalat po ng sakit. Kung ang mga alagang baboy ay may sakit o namatay, agad pong ipagbigay alam sa Municipal o City Agriculture Office o maging ang Veterinary Office po ng munisipyo o city, maging ang Provincial Veterinary Office. Panghuli, ilibing ng maayos o sunugin ang mga namatay na baboy kasama ng mga dumi upang hindi na makahawa pa sa mga alagang baboy. Yan po ang mga pamamaraan upang maiwasan ang ASF. Maraming salamat sa impormasyon, Ma'am Rica. And of course, on to our next segment.
Radio Agrisaka Price Watch. Radio Agrisaka Price Watch. Alright, makakapanayan po natin via Zoom ang nag-iisang fashionista ng palengke at ang Chief Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DARFO3 na si Ma'am Menchi S. Nogoy. Good morning po, ma'am. Kamusta po kayo? At bago po tayo umusad, ma'am, ano po ba ang sikreto nyo at napaka-blooming nyo po ngayon habang tinitignan ko po kayo sa screen? Oo nga. Lagi naman akong blooming DJ. Kamusta kayo dyan? Namiss ko kayo. Namiss ka din namin, Ma'am Menchi. Baka nag-i-skincare si Tita Menchi. Oo nga, ang fresh. Eh, anong sabi pa ni engineer dito, nag-slay daw ang visual mo ngayon, Ma'am Menchi. Happy. Ayun, ma'am. Simulan na po natin. Bigyan nyo na po kami ng updates sa presyo po ng mga binibili sa ating pamilihan ngayon. Nag-stutter lang tayo. Muli, good morning po sa lahat na nakikinig sa atin ngayon, lalo na nandiyan sa station at yung ating mga farmers at yung mga nasa palengke ngayon. Kumuha po ako ng update sa presyohan, Malolos Public Market po. Bigay ko na po ngayon yung updates natin. Sa bigas po natin, nagre-raise po ito ng, yung pinakamababa natin ngayon sa market ay 46 hanggang 48 pesos po, yung parang regular rice. Tapos meron po tayong well-milled, yung 54 hanggang 56 pesos ang kilo. Tapos yung pinakamataas po sa Malolos Public Market ay 58 pesos per kilo. Sa mga isda naman natin, ang tilapia po natin is 140 ang kilo. Ang bangus po natin, may 140, may 150, at may 180 po, depende po yun sa laki. Pagdating po sa galunggong, may 200 po tayo at may 280. Dalagang bukid na bilog, 270. Tapos yung lapad po natin ay nasa 280 per kilo. May hito din tayo, 160 ang kilo. Pusit na native, 190. Pusit na kalawang, nasa pusit na native, 350. Tapos yung kalawang po natin is 190 ang kilo. May sapsap din tayo, 220 ang kilo. Sa gulay po natin, ang ampalaya natin is 100. Ang kamatis 90 at may 120 pagka yung class A na, 120 malalaki na yon. Yung talong natin 100, yung sili panigang natin may 90 pesos. Ang okra po natin 160, tapos makakabili tayo ng 10 yung tali. Ang patolan natin is 120, kalabasa po natin 60 pesos ang kilo, sitaw po natin 40, tapos may 60 rin po. Depende po yung sa dami, nakabundle po siya. Tapos kalamansi 70, sibuyas na pula may 140, may 120. Yung puti po nasa 110 hanggang 120 ang kilo. Ang bawang po natin na imported, 140. Tapos may luya po tayo, 180 ang kilo. Ang gulay bagyo po natin, patatas po natin is 120. Tapos may carrots tayo, 120 rin po. Ang beans natin, 130. Yung sayote natin nasa 50 pesos ang kilo. Yung pechay bagyo, 70. Ang repolyo po natin, ganun din, 70. Ang cauliflower, 120. Ang broccoli po natin is nasa 100 hanggang 130 per kilo. Celery po is 130 per kilo din, celery. Ang lettuce natin, ang green ice ay 200. Meron din tayong green ice na 150 lang. Depende sa klase nga po. Yung romaine natin at saka yung iceberg, nasa 150 hanggang 160 per kilo. Meron din tayong yung cooking oil natin, nasa 85 ang kilo. Yung chicken po natin, yung cooking oil natin 1 liter is 85. Yung chicken po natin, yung may 180, tapos yung choice cuts po natin is 200. Yung pork naman, 320. Tapos meron po tayong, yung liam po natin, 360. Yung spare ribs natin, 280. Ganun din. Yung pork chop po natin, 320 rin. Tapos yung baka naman, nasa 420. At yung buto-buto po nila ay nasa 380 ang kilo. Ito po yung update sa presyuhan dito sa Malolos Public Market. Salamat po sa updates, Ma'am Menchi. Meron po ba kayong updates patungkol sa Kadiwa outlets? Sa Kadiwa po natin, bali ngayon po mayroon po tayong ginaganap na Kadiwa dito sa DA compound, sa may court po. Pwede po kayong umabol hanggang mamaya po yon. Tsaka sa DSWD po, mayroon po tayong ginaganap ngayon.
Tapos February 4 to 7, meron po tayong kadiwa kung yung sa DTI po, yung caravan. Gaganapin po yon sa harap ng munisipyo, sa may cathedral po. Doon po gaganapin yon February 4 to 7. Tapos lahat naman po ng mga nasa probinsya natin, nagko-conduct po sila ng kadiwa ng Pangulo. Ano po yon? Monthly na ginaganap po. Yung mga kadiwa centers natin, tuloy-tuloy lang po yon. At yung nandun po yung mga P29 na bigas tsaka yung rice for all po na medyo mura na ma-avail po natin sa ating mga kadiwa centers. Yun lang po, katatapos lang po pala nating ma-launch yung kadiwa store natin sa Bureau of Plant Industries, doon po sa Malate. Doon po yun, nakabukas po yun araw-araw. At yung FCA po natin, ay yung Golden Beans, care of Dr. Nilo. Tita, ano po ba ang mabibili dyan sa sakop sa atin? Para imbitahan po natin yung mga kapitbahay po nating mga agencies. Yung mga fruits, meron tayong mga lowland beds, yung mga mais po, ganon, mushroom. Kanina po may nakabili ako nung yung fresh milk ng Carabao. Ewan ko po ngayon kung meron pa. Tapos yung mga gawa po ng mga yung ano ba tawag dito, yung mga nakabalot sa saging, yung delicacies po nila, native delicacies po nila, meron po tayong mga suman, ganon. Tapos kanya na po tita itang kaya gatas na hindi toyo. Hindi ko alam ngayon kung meron pa tayo sa baba. Pero yung tsaka mga empanada, mga salted eggs, meron po tayo. Alright, maraming salamat po sa mga updates, Ma'am Menchi. At bago po tayo magtapos, baka may gusto po kayong batiin. Shout out on air. Shout out kay sa aking pilot, si Chao, Edley Garciano. Nabigla po ako doon. Kasi po nakisuyo ako sa RAPSI office. Nandiyan, kila Lea po, Lea Cortez, si Ma'am Rica J. Nagit, yung Pickup Regional Base Coordinator, kasama niya si Ira Joy. Tapos yung si Maria Angelo Sumang. May coach dyan, naririnig ko, Tita Menchi. Parang gusto niyang bumati ng personal. Bumubulong, baka gusto niya magpakita sa Zoom, pwede naman. Hindi ako nakapunta dyan sa station, kaya siyempre, gigreet ko yung lahat ng taga nandito sa RAPSI. Ganun din yung nasa Agribusiness and Market Assistance Division. Hello po, tsaka po lahat ng nagkakadiwa ngayon. Hello po shoutout po sa kanila lahat. Ayan, nakapiling po natin via Zoom ang nag-iisang fashionista ng palengke, ang Chief Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DARFO3. Walang iba po kundi si Ma'am Menchi Nogoy. Mabuhay po kayo, Ma'am. Maraming salamat po. Radio Agrisaka Prize Watch. Inyong pinakikinggan ang Radyo Agrisaka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to! Philippine Standard Time, it's exactly 11:45. Good news from Palco 2. You may now avail your Palco 2 member consumer owner's ID. Special privileges and benefit await those who have availed their Palco 2 MCO IDs. Just prepare one valid ID, one 2x2 picture, and your Palco 2 statement of account or official receipt. For more information, you may proceed at the nearest Palco 2 area office. Message Palco 2 at its official Facebook page or email them at mcoid@palco2.com. Looking to boost your business? It pays to advertise with RW 95.1 FM. The multi-awarded Best Provincial FM Station, proudly recognized by the KBP Golden Dove Awards. With years of experience, a powerful on-air presence, and an ever-growing digital community, RW connects your brand to thousands of loyal listeners every day. From engaging radio broadcasts to dynamic social media campaigns, RW 95.1 FM is your perfect partner in business growth and exposure. Ready to take your business to the next level? Call RW 95.1 FM now at 045-963-9595, local 103. Or 0919-065-0061. Or email rw951fm@yahoo.com. RW 95.1 FM. Your partner in business success. Lukarin ka pa, Kenila ka. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay
responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Hi, I'm your friendly neighborhood radio jock, Don Marco, inviting you to a positively charged, awesome day on Sunny Side Up, weekdays 5 to 9 a.m. Embrace the brighter side of life. Nukarin ka pa, Kenny na ka. Mga kahina-hinalang tawag This call po is to formally inform you that you are qualified to waive your annual fee. ng bibiktima, Okay, so as per checking on our system kasi sir, is na total net debit points ninyo na mga bank scammers na nagpapanggap na ahente ng mga bangko na maaaring tumawag sa inyo, mag-text o mag-email na nag-aalok ng promo, loan o rewards o nagsasabing may problema ang inyong bank account. Kaya kailangan ng security update o change password para mapilitan kang ibigay ang iyong personal na impormasyon, pati na ang inyong one-time PIN o OTP. Huwag basta-basta magtitiwala sa mga hindi kilalang individual na kumokontak sa inyo. Huwag magbigay kaagad ng mga sensitibo o confidential na impormasyon. Kumpirmahin kaagad sa hotline o sa branch ng inyong bangko at mag-download lamang ng lehitimong mobile banking app. I-report kaagad ang numero ng kumontak sa inyo sa NTC. Mga paalalang pangkaligtasan mula sa RW 95.1 FM. Ito po ang Radyo Agri-Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to. Check your time, it's exactly 11:47 on the clock. Kaya pa rin po ay nakasubaybay dito sa palatuntunang Radyo Agri-Saka. Nasa mga huling minuto na po tayo ng ating palatuntunan, pero before that, into our last segment para sa programang ito. Dagdag kaalaman sa kabukiran. Mag-enroll na sa RSBSA or Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ito po ay ang opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga lehitimong magsasaka at mangingisdang Pilipino. Pwedeng magparehistro ang magsasaka at mangingisdang may edad 18 pataas at pwede rin pong i-enroll ang asawa at anak na tumutulong sa pagsasaka o pangingisda kung ito ang kanilang pangunahing kabuhayan. Sa pagrerehistro ay kailangang magpunta sa munisipyong sakop ng inyong sakahan at dalhin po ang mga sumusunod. Isang 2x2 ID picture, isang orihinal na kopya ng titulo ng lupa, kasunduan ng renta sa may-ari ng lupa o anumang legal na dokumentong patunay na pagmamay-ari ang lupa. At panghuli po, isang original na government-issued ID. Matapos nito ay kwalipikado ka ng makatanggap sa anumang programa o ayudang ipinamimigay po ng kagawaran ng pagsasaka. Dagdag kaalaman sa kabukiran. Alright, napakabilis po ng oras. Nasa mga huling minuto na tayo ng programa. Check your time. It's exactly 11:49 on the clock. Dumako na po tayo sa mga panghuling pagbati. At unahin na po natin si Sir Dexter Drazen Dumol, ang Technical Staff Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng DARFO 3. Go ahead, sir. Nais ko lang batiin ang mga kasamahan namin sa Department of Agriculture, lalong-lalo na po sa aming office, sa Rapis. Binabati ko si Dale Biliwag na nag-edit sa aming opisina, si Sir Jepoy at si Sir Je. Ganun na rin po si Sir Junel at si Kuya Wa. Kuya Wa, pasundo na po. Alright, dumako naman tayo sa Information Officer 2 ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section, DARFO 3, na si Ma'am Rica S. Velasquez. Alright po, babatiin ko lamang po ang aming Regional Executive Director, Doc Eduardo L. Lapos Jr. Hello din po sa ating RTD, Doc Arthur Deirit, OIC RTD, Doc Irene Adjon, RTD for Special Concerns, Engineer Juanito de la Cruz, kay Doc Sandre Bakay mula po sa Regulatory Division, kay Ma'am Norina David from Admin and Finance Division, kay Doc Emily Soriano mula po sa Research Division, kay Doc Milagros R. Mananggit mula po siya sa Integrated Laboratories
Division. Hello din po kay Ma'am Milagros Singian, ang ating pong Supervising Administrative. Kay Ma'am Elma Mananes mula po sa Field Operations Division. Kay Engineer Elmer Tubig. Kay Doc Luel Rebeliaco. Engineer ABP David. Sa GSS family po, Sir Noli, Ma'am Susan, Sir Edu, Ma'am Jules, Ma'am Luz. Kay Kuya Jeff. From HR family po, Ma'am Nancy, Sir Vice, Sir Source, Ma'am Kelly, Ma'am Nikki. Sa Regulatory Division family po natin, Sir Roel, Sir Christian, Tita Marilyn, Tita Zon, Ate Gemma, Ate Lovely, and other po na kasama po natin dyan. Shoutout din po sa aking mga kasama po sa cashier office, kay Attorney Lilet or kay Tita Myra, kasi kawangis po niya si Attorney Lilet, kay Tita Jeannie, kay Miss Joy, Kuya James, Tita Grace. Shoutout din po mula po sa budget office, kay Ate Geneva, sa RAFC, kay Ate Rica Joy, kay Sir Obring, na pilot po mula po sa Planning, Monitoring and Evaluation Division, kay Miss Angeli ng Corn Banner Program. Shoutout po sa inyo, isang pagbati. Babatiin ko lamang din po ang aming kasama sa Records Office, kay Tita Rolibet, Ate Joy, Ate Divine, and your family sa Records po. And binabati ko rin po ang mga kaklase ko po sa uwian, Ate Ren Sikat, Kuya Yong Tayag, Darang Menchi Yabot, Tito Bonnie Bangit, Kuya Jerome Yambao, Ma'am Melanie, and of course ang aming Mr. or pambansang fast and safe pilot, Sir Louie, dahil sa kanya nakakauwi po kami ng maaga sa aming mga kabahayanan. And babatiin ko rin po ang aking family, Salas family, Mama Emilia, Tatang Remy, Ate Rayan, Ate Roxanne, sa mga pamangkin ko, mga cute, ngunit papakyut na rin sa konsumisyon dahil sa tigas ng ulo, kay Ethan Clyde, kay King Hendrix, sa Velasquez family, sa Heda family po sa Cavite and Manila. And of course, binabati ko din po ang aking asawa dyan. Stay put ka lang dyan kay Mr. Jason Velasquez. I love you. And congratulate ko lang din po ang aking mga kaklase sa Master in Public Administration. Nakapasa tayo sa comprehensive exam at nawa ay kung kailanman ma-set ang aming graduation ay sama-sama pa rin kami. Yun, congratulations sa inyo at stay strong sa inyo ni hubby mo, Ma'am Rita. Yes. Maraming salamat din po sa mga nakapanayam or nakatulong po natin dito sa technical department na sina Engineer Jonas Christian Regala at kay Engineer Aldrian Pamintuan. That's it for today. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa programang Radyo Agri-Saka at muli nakasama din po natin ang ating mga partners from Department of Agriculture Region 3 sa ngalan po ng Regional Executive Director DARFO 3 Dr. Eduardo Elapuz Jr. at ang Chief Information Section DARFD 3 Ms. Ozan Ono Ocampo Alas. Sa lahat po ng mga listeners natin, tayo ay muling nakapakinig sa isang makabuluhang 2 oras na palatuntunan, mga kaalamang patungkol sa agrikultura na napaka-importante po lalo na sa mga panahong ito. Nawa, ito ay magamit po natin sa mga makabuluhang bagay at maibahagi po natin sa marami. Muli, ako po ang inyong lingkod na si Gio. Hanggang sa susunod na episode, sa inyo pong lahat sana panatilihin ang pagtutok dito sa programang Radyo Agri-Saka. Ang mga kuro-kuro na inyong napakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Inyong pinakikinggan ang Radyo Agri-Saka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to!